Ang sabi dito sa verse na, actually kanina pa nababanggit kukunin ko lang yung verse na ito kasi meron akong tinitingnan na dalawang bagay dito. O, dadagdagan na natin mamaya ng tatlo, tatatluin na natin. Yung pwede nating makita doon sa passage po na ito. Sabi sa Matthew chapter 19 to 20, tingnan po natin kasi very common na binabasa natin ito Pero tingnan natin yung pinaka-deep, sa pinaka-deep doon sa passage dito. Ang sabi doon, tingnan po natin kaya habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Verse 20, ang sabi doon, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan ng panahon. Ngayon, tingnan natin yung unang verse. Sabi dun sa 19, humayo kayo at gawin ninyong alagad ang mga bansa. Sabi dun sa pamagat ng paksa natin, evangelism. Di ba? Part ng evangelism na humahayo tayo. Naghahayag tayo ng ebanghelyo ng Panginoon. At hindi pa pwede. Lahat ng mga natututunan natin, mananatili lang yan sa papel. No. Kailangan, lahat po ng mga natutunan natin, napakinggan natin, at nilapat natin sa buhay, kailangan mong ipahayag yan. Tama ba mali? That's true. Okay. Yun yung makikita natin, makikita natin ito sa passage na to. Sa pangalawa, ang sabi doon, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Halimbawa, meron kayong na-evangelize, meron kayong napahayagan ng salita ng Diyos, at yung tao na yan tumanggap sa Panginoon, saan mo siya dadalhin? Of course, dadalhin mo sa church. Bakit? Kasi yung mga tao hindi nakakatikim, nakakarinig ng salita ng Diyos, sugatan ang puso niyan. Tama ba? Kumbaga, yung kaluluwa ng tao na yan, nakaabang yung impyerno sa buhay niya. Tama ba? Pero dahil tumanggap siya sa ating Panginoong Jesucristo, gagamutin siya dito sa iglesia. Tama ba? Kaya minsan, ang church, dalahan to ng mga tao na sugatan. Kapag ka may mga bago dyan, kailangan mong kausapin yan, kailangan mong iparamdam sa kanya o iparanas sa kanya yung pagmamahal ng Diyos na kagaya ng pagmamahal na naranasan mo sa Diyos. Tama po ba? Okay. Ang pangatlo, ilagay ko na yung pangatlo kasi very na-touch talaga ako dito personally sa pangatlo. Ngayon, ang sabi doon sa pangatlo, tingnan po natin yung pangatlo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan ng panahon. Sino yung kasama natin ngayon? Si Jesus Christ ang kasama natin. Saan man tayo lumalap magpunta, magpahayag man. Nabiglas nga ako kanina doon sa mga aakyat pa ng bundok para lang mangaral ng salita ng Diyos. Tama ba? Alam niyo ba sa Manila, lapit-lapit nila ng church, late pa. Hello? Sa Manila, pupuntahan na lang, isang jeep lang ang pupuntahan, tinatamad pa. Pero dito, aakyat ka pa ng bundok para lang mag-share ng Word of God. Ang sabi ng Panginoon, doon sa bandang uli, kasama mo ako hanggang. Saan po? Okay. Kasama niyo ako hanggang katapusan ng panahon. Pangako ng Diyos sa atin yan. Na huwag kayong matakot, huwag kayong mahiya, huwag kayong mag-aalinlangan, basta't Word of God ang ipapahayag niyo. Okay? Evangelism and church planting. Now, tingnan natin. What is evangelism? Ang sabi doon, evangelism means the act of proclaiming, of sharing the gospel. So sabi natin kanina, sabi ng ating Panginoon, kapag nagpapahayag ka ng gospel, kahit sino pa yung kaharap mo, basta't ang inilalatag mo, ang ipinapahayag mo, salita ng Diyos, dapat may conviction. Dapat, kung paano tumalab sa iyo yung salita ng Diyos at nagkaroon ng transformation sa buhay mo, transfer it doon sa tao na nababahaginan mo. Yan ang layunin ng mga evangelist. Di ba? Mga evangelist tayo, kaya nga sabi ko kanina, tinatanong ko kayo kung talagang 100% pa na nandun yung conviction sa puso niyo na talagang tinawag kayo, gagawin po natin yan. Tama ba? Kailangan natin gawin. Kasi,
tingnan nyo ha, napakarami ng tao na babahaginan, ngunit kakaunti lang ang tumutugon. Kaya, ilan tayong lahat, marami na to para tumugon sa panawagan sa atin ng Diyos. Amen? Okay, sabi, what is the purpose of evangelism? Ang sabi dito, the primary purpose of evangelism is to share the good news of Jesus Christ with others, inviting them to believe and become a disciple. So, yun naman talaga ang pupuntahan. Yung binahaginan mo, makikinig siya, susunod siya, tuturuan mo siya, dadalhin mo sa church, at soon to be, kaparehas mo na siya. Yes. Di ba? Meron nga tayo minsan nakakasama na ikaw lang minsan na nag-iisa. Talagang ang lakas ng loob mo. Pero, yung siniran mo na yun, isang araw dinala mo sa church, isang araw dalawa na kayo magkasama. Sa susunod, 3 na kayo. Sa susunod, 5 na kayo. Sa susunod, 10 na kayo. Di ba? Amen. Okay. Ang sabi pa rito, ang pangunahing layunin ng evangelism ay ibahagi ang mabuting balita tungkol kay Jesucristo sa iba at anyayahan silang manampalataya upang makamtan nila ang buhay na walang hanggan at upang dalhin ang tao sa paanan ng Diyos. Sabi ko kanina, yung mga taong hindi nakakakilala sa Diyos, ayan yung mga tao na nawala ng pag-asa. Naputol yung relasyon sa Diyos, na ang pananaw nila, ang akala nila, ang buhay dito sa ibabaw ng lupa, kakain, matutulog, magtrabaho, tapos. Di ba? Kaya nandito ka, kaya tinawag ka ng Diyos, kaya nagsugo ang Diyos sa mga tao na makakasama nila, makapagpapahayag ng salita ng Diyos sa kanila, para ma-break yung pananaw sa buhay nila na yon. Para magkaroon ng pag-asa sa kanilang buhay at magkaroon sila ng buhay na walang hanggan na katulad ng ginawa sa iyo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? That is the purpose of evangelism. At upang manumbalik ang relasyon ng tao sa Diyos at upang di sila mapahamak at upang hiihanda ang mga tao sa kabilang buhay. Kasi evangelism means inihahanda ka. No? Inihahanda yung tao na mailalapit mo sa paanan ng Diyos pagtungo doon sa kabilang buhay na kagaya na nakamta natin. Di ba? Hello? Okay. Ang sabi doon, isa pa sa layunin ng evangelism ay ang ipahayag ang mabuting balita. So, nabanggit na yun. Upang, sabi natin, maligtas ang mga tao na naaalipin sa kasalanan. Di ba? Tayo yung mga ginagamit doon sa mga tao na matay ang kanilang espiritual dahil sa patuloy at paulit-ulit na gumagawa ng kasalanan. Payag ba kayo? Gamitin kayo para sa kanila? Ang tanong. Payag ba tayo? Ang konti na nag-i-amen na. Dapat lahat tayo payag. Kasi napakasarap maging vessel. Napakasarap na magiging daluyan ka ng tao na yon at bandang huli, one day, darating yung panahon, magpapasalamat ka sa'yo. Bakit? Kasi ikaw yung nag-way para magkaroon ng pagkakilala yung tao na yan sa ating Panginoong Jesucristo. Amen ba? Amen. Okay. Ang sabi dito, Efeso chapter 2 verse 8, ang sabi dito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng inyong pananampalataya at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Amen? Hindi natin pa pwedeng angkinin na yung tao na yun, yung tao na yan, nagbahagi sa akin ng Word of God, dahil sa Kanya, naligtas ako. No! Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesucristo, ang magliligtas sa atin, yung tao na gumamit na lang na yan para sa inyo, kinasangkapan lang ng Diyos yan. Amen? Kaya sabi sa Bible, wala tayong dapat na ipagmalaki. Amen? Amen ba? Okay, number 2, upang dalhin ang kaligtasan sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos. Sabi sa Luke, chapter 9, verse 10, 19 verse 10, sabi doon, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala. Ang tinutukoy po dito, ang layunin ng ating Panginoong Jesucristo, ang kaligtasan ng mga hindi nakakakilala sa Kanya. Kaya sabi niya, ang buhay na walang hanggan ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo at si Kristo lamang ang daan.
Amen ba? Ngayon, gagamitin tayo, tayo yung magiging kasangkapan. Kaya nga, di ba, tinawag tayo, kapag tinawag ka, kailangan mo tumugon dun sa panawagan na yun. Hindi pa pwede pag tinawag ka, Lord, tomorrow na lang. Lord, sa susunod na lang pagka magpasagana na ang buhay ko. Lord, sa susunod na lang kapag wala na akong mga kaabalahan sa buhay. No? Parang nagiging last choice lang. Okay, no? Hindi ganon. Sabi, pangatlo, gawin silang mga alagad ni Kristo na susunod sa kanyang mga utos. Yun yung sabi natin sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Kaya, sabi doon, gawin ninyong alagad ang mga tao, no, sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo sunod-sunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Now, church planting. What is church planting? Ano ba yung purpose ng church planting? Okay. Ano ba yung purpose? Pagka sinabing church planting, marami ang mga tao na alipin ng kasalanan. Sabi natin kanina, marami ang mga tao alipin ng kasalanan at mga tao na naniniwala ay nawawala ng pag-asa sa kanilang buhay. At minsan, humahantong pa ito sa mga pagdidesisyon o paghahatol nila sa kanilang buhay. No? Kasi, mostly, ang tao na nawawala ng pag-asa, parang pakiramdam niya, para lang siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Parang pakiramdam niya ng tao na yan, wala siyang kakampi. Parang ang pakiramdam ng tao na yan, lahat na lang ng problema, naranasan niya. But ang hindi niya alam at dabak doon sa mga nararamdaman niya ngayon, ang Diyos naghihintay lang ng pagtugon niya sa panawagan para sa iyo. Tama ba? Ganyan ang ating Panginoon. Kahit na ang kalalagayan natin, hindi natin minsan maisip, hindi natin minsan maunawa kung bakit nagaganap sa buhay natin yung mga nangyayari ngayon, but behind sa mga bagay na yun, tinuturuan lang pala tayo na lalo tayong panghawakan ng ating Panginoon. Lalo tayong magtiwala sa Kanya sa likod ng mga nangyayari na yun. Amen ba? So, yun yung at isa pa, ang layunin po ng church planting, kasi sabi natin kanina, yung evangelism, dadalhin natin sila sa church, at dito sa church, yung kasakitan nila, spiritual, yung kawalan nila ng pag-asa, manunumbalik yun, sapagkat maraming mga tao rito, maraming mga manggagawa sa loob ng iglesia na magpapaliwanag sa kanila patungkol sa ating Panginoong Jesucristo upang magdulot yun ng pag-asa sa kanila. Amen? Kaya di ba pinipilit natin silang hatakin dito dahil kung paano naranasan natin yung kalalagayan natin dito sa iglesia, kung paano naranasan natin yun, ganoon yung gusto nating maranasan nila. Kaya niyayaya natin sila dito sa iglesia. Amen? At isa pa, ang church planting, paghahanda din ito para doon sa kabilang buhay. Why? Kasi hindi ito ang pinakatahanan natin. Dito sa church, dito lang tayo hinahanda. Yung kaluluwa natin, yung spiritual natin, tinuturuan dito, pinipit dito, para maunawaan natin yung paghahanda para doon sa kabilang buhay. Amen ba? Okay. At isa sa layunin ng church planting ay para dalhin ang mga tao. Ayun, nabanggit niya. Number 2, magkaroon, sabi sa Gawa, chapter 1, verse 8, sabi dito, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbaba ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi. Yan, di ba? Yung pagiging saksi ninyo, yung pagiging saksi natin, pagiging saksi natin sa mga bagay na naranasan natin sa ating Panginoong Jesucristo, nung nandito tayo sa church, no, ipapahayag natin yan sa kanila. Ipapatotoo natin kung gaano kalawak, kung gaano kalawak o gaano katayog yung pag-ibig, pagmamahal, at mga biyaya ng Diyos na naranasan mo, yun yung mga bagay na ipapatotoo niyo sa kanila. Kasi testimony is very powerful sa mga tao kasi nakatingin yan dun sa mga nangyayari sa buhay ng tao. No? Yung mga tao na yan, kaya
Kaya nagpapatotoo tayo patungkol kay Kristo kasi yung patotoo natin minsan tinitingnan ng mga tao niya, tinitingnan niya ng mga tao, no? Meron nga, 'di ba? Meron ng magkapitbahay, ang tinitingnan yung pamumuhay ng tao na yun. Kaya very effective yung testimony. What more kaya yung testimony mo, yung patotoo mo kay Kristo? Napaka-very powerful yan sa mga tao. Amen? Amen. Sasamahan mo pa ng Word of God. Okay, ang sabi dito, ano ba yung effectivity ng evangelism and church planting? Ang sabi dito, ang effectivity ng pag-iibanghelyo at pagtatayo ng simbahan ay nasusukat lamang sa dami ng tao, na naaabot. Hindi lamang sa dami ng tao na naaabot, kundi sa kalidad ng kanilang pagtugon. Kasi pwedeng yung mga tao na yan, dalhin mo dito, tapos bukas wala na. Di ba? Dalhin mo dito sa iglesia, halimbawa, dinala mo rito 20. Oo, ilan lang ang matitira dyan? Ilan lang ang tutugon dyan? No? Kaya ang effectivity nito, kung halimbawa dinala nyo sila dito, samantalahin niyo yung pagkakataon, bahaginan ng salita na i-encourage, at wag na wag tayong gagawa ng mga bagay na magiging discouragement sa kanila. Kasi yung 20 na dinala mo rito, baka bukas-bukas isa lang ang tumugon. Amen? Okay. So number 1, mga palatandaan ng epektibong evangelism at epektibong church planting, no? Kaya natin sila dinadala dito, may mga tunay na mga tao na kapag dinala mo dito, tunay silang nagsisisi. Sabi ko kanina, kapag kami dinala dito 10, ilan lang ang matitira. Ngayon, yung mga tao na yan, nagkakaroon sila ng pagsisisi at nagkakaroon sila ng pagtanggap sa ating Panginoon Kristo, kaya nakukonvict sila na magsisi. Tama ba? Oh, sabi sa Gawa chapter 3 verse 19, kaya nga magsisi kayo, no? Magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. At sabi sa Gawa chapter 2 verse 41, kaya tumatanggap sa sinasabi niya, sinabi niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad na may 3,000 katao at ng araw-araw na iyon. Ito yung tao na totoo at talagang tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo at mananatili iyan. Kung 10 ang dinala mo sa iglesia, sa church, na itinayo, kung 10 ang dinala mo dyan, at 5 yung nagsisi dyan at tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Praise the Lord! Di ba? Salamat sa Panginoon, dahil dun sa 5 na yon na tumanggap, isa nga nagdiriwang ang langit, pag isa lang ang tumanggap sa ating Panginoon. Amen? Kaya, do our part. So, gawin natin yung part natin. At, ang sabi pa dito, the result of evangelism and church planting. Number 1, yung kaligtasan ng mga tao na yan na nawawala, mapapanumbalik. Amen? Sapagkat, sabi doon, sabi sa Romans chapter 3, verse 13 to 14, sapagkat ang bawat tumatanggap sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay naliligtas. Now, paano silang makakarating kung walang mga ngaral? At tayo yon ng mga tinawag. No? Ngayon, paano sila makakarinig ng salita ng Diyos? Paano nila mararanasan yung buhay na walang hanggan kung walang mga ngaral na kagaya natin? Di ba? Kaya yung effectivity ng church evangelism, church planting, nasa mga kamay natin. Kailangan nating lumakad, kailangan nating kumilos, kailangan natin gumawa, at sabi nga, hindi pa pwedeng tatamad-tamad. Ang ministry, hindi po ito hiyahay lang. Tama ba? Hindi ito, nakaupo ka lang dyan at nakadikwatro. No. Ang pag-ministry, ang pag-church planting, ang pag-church evangelism, kailangan kalaki yung sipag, paninindigan, at tiyaga natin doon sa mga tao na aakayin natin sa ating Panginoong Jesus. Tama po ba? And then, the lastly, no?
The last, sabi sa Gawa, chapter 1, verse 8. Ang sabi doon, sabi ko kanina, kayong lahat ng mga tinawag ay magiging mga saksi hanggang sa dulo ng daigdig. No? Mga tapat na pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, mga tapat na talagang nagtsatsaga na maglingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Tandaan natin, yung mga bagay na ginagawa mo ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Amen? And then the lastly, sabi doon, last na ba? Ang sabi doon, sa pinakalas, sabi ni Kristo, tandaan mo, anumang mga bagay na hangarin mo, pagdating sa paglilingkod mo, saan ka man pumunta at dumako, kasama ka ng Diyos. Amen? Kaya I believe na ikaw, na nakarinig ng salita ng mensahe na ito, I believe na yung puso mo talagang nag-uumapaw. Yung puso mo talagang masidhi, no? Yung desire mo na maglingkod, magbahagi, at magpahayag ng salita ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Palakpak sa ating Panginoon. Tayo lahat tayo tumayo. Let us pray. Thank you, Lord. Okay? Ama namin Diyos, salamat po Panginoon sa buhay ng mga kapatid ko na ito. Salamat po Panginoon kung saan ang buhay nila Panginoon ay inilalaan Panginoon nila sa inyo. Salamat Lord sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na siyang laging nagtuturo Panginoon sa amin sa mga bagay na dapat namin gawin. Salamat po Panginoon sa iyong kabutihan, kadakilaan sa buhay namin Panginoon kung paano kami lumalakad at kung paano kami tumatayo sa panawagan mo sa buhay namin. Salamat o Diyos dahil naniniwala ako na meron kang dakilang layunin sa bawat isa sa amin at ang layunin na yan, Panginoon, walang iba kundi kami sumunod sa kalooban mo habang kami nabubuhay. Salamat po, Panginoon, dahil ang kapangyarihan mo ay sa amin at ang mga biyaya mo ay sa amin at ang karunungan, Panginoon, na nanggagaling sa iyo ay pagkakaloob mo sa bawat isa upang sa pamamagitan ng mga bagay na yan, ipapahayag namin ang Ebanghelyo na gusto mong maganap sa buhay ng bawat isa sa amin. O Diyos, naniniwala kami na ang buhay namin, Panginoon, ay iaalay namin sa inyo at ikaw lamang, Panginoon, ang lagi naming paglilikuran. Sa lahat ng mga layunin namin, lahat ng mga lakarin namin sa buhay, salamat po sapagkat lagi mo kami sinasama sa parada ng iyong tagumpay. Salamat, O Diyos! Pinupuri ka namin, dinadakila sa pangalan ni Jesus. We pray. Amen.